Iyahin nito ang airship ni Ingwe pero sinangga ito ng isang airship. Inutusan ni Ingwe ang kapitan ng airship niya para pataasin ang engine output ng kanilang airship. Kahit binalaan na siya ng kapitan na posibleng ikasabog ito ng mga engine ay ipinatuloy niya pa din ito. Napansin niya muli ang kakaibang kinikilos ng Eyes of the World at nakita nila sa unahan ang liwanag. Matagumpay silang nakalabas ng thunderclouds at nakita din nila kaagad ang King Crimson Glory. Ilang sandali lang ay nagulat sila nang makita ang mga liwanag na bumagsak sa teleportation gate. Dahil dito ay nalaman nila kaagad na may matagumpay na nagbukas dito dahilan para may mauna na tuloy sa kanila dito. Dumating naman dito ang dragon at muling inatake ang mga airship kaya sinabihan ni Ingwe ang lahat na maglanding na sa King Crimson Glory dahil kung ito nga ang bantay ng syudad ay siguradong titigil ito sa pag-atake. Pagkabagsak nila Schneider sa King Crimson Glory ay namangha si Yoko na lumulutang pala ito. Kaya napatanong siya kung ano kaya ang naging dahilan ng pagbagsak nito at ayon kay Schneider ay malalaman niya din umano ang dahilan dito at kung bakit tinasira ang buong mundo 400 taon na ang nakakaraan. Sa isang mapayapang lugar na sakop ng Iron Maiden kung saan naninirahan ang isang pamilya ay naikwento ng matanda dito sa kanyang apo ang pangyayaring naganap 400 taon na ang nakakaraan. Ito yung panahon na naging sikim na ang mga tao na nagdahilan para magkaroon ng mga digmaan. Dito na nilikha ng mga eksperto ang mga demon gods na pinamunuan ni Anthrasax sa pag-aakalang ito ang magtatanggal ng alitan sa mundo. Pero hindi nila akalain na sa nakakatakot na kapangyarihan ito ay ito pala ang wawasak ng mundo. Sinubukan pa nilang pigilan ito ngunit wala nang nagawa ang sangkatauhan dito. Hanggang sa isang araw ay may biglang nagpakitang isang dragon warrior. Nilabanan nito si Anthrasax at matapos ang ilang linggong labanan ay nagawa nito na matalo si Anthrasax. Nang mawala ang usok matapos ang huling atake nito ay nakita ng ibang mga tao ang paglagay nito ng 4 na selyo kay Anthrasax. Katapos ay sinabihan nito ang mga tao na makalipas ang 400 na taon ay masisira ang selyo na ito ngunit ang kanyang descendant naman ang magiging Dragon Warrior at muling tatalunin si Anthrasax. Katapos magkwento ng matanda ay nagpasya na ang bata na matulog. Habang nag-uusap ang matanda at anak nito na si Zeke tungkol sa naikwento ng matanda sa anak ni Zeke ay binisita sila ng isang mandirigma na kabilang sa hukbo na aatake sa Tituwa. Naghahanap ito ng iba pang mandirigma na sasama dito at dahil dati ding mandirigma si Zeke ng Iron Maiden ay inimbitahan siya nito. Tinanggihan ito ni Zeke dahil ayaw pumayag ng kanyang ama ngunit nang malaman nila na kasama dito sila Mafune at Jeyo ay nagpasya si Zeke na sumama dito at nakiusap na lang sa kanyang ama na bantayan ang kanyang mag-iina. Pagkabangon ni Vi ay kaagad nitong nilapitan si Schneider para magreklamo dito sa pag-apak nito sa kanya. Habang nagtatalo silang dalawa ay hindi nila namamalayan na may airship na pala ang pabagsak sa kanila. Nang mapansin na nila ito ay mabilis na inihagis ni Schneider si Vi dahilan para ito lang ang mapuruhan sa pagsabog ng airship. Dito na din nila nakita ang iba pang mga airship ng Sorcerer Shogun na pare-pareho ng may pinsala. Katapos ay nakita nila ang dragon at dahil naubos na nitong matamaan ang mga airship ay umalis na din ito. Napansin naman nila ang pagkawala ng mga ulap na pumapalibot sa King Crimson Glory dahilan para matanaw na ito ng mga tao sa baba. Kaagad na hinanap ni Yoko si Schneider at nang mapaluhod siya ay nagpakita sa kanya ang maraming maliliit na Schneider. Nakita niya din dito si Lucian at ilang sandali lang ay nagsama-sama na ang mga ito para mabuo muli ang totoong katawan ni Schneider. Nang makita nila ang pinagbagsakan ng ibang airship ay nabahala sila na malapit lang ang mga ito sa templo na posibleng kinaroroonan ni Sheila. Kaya kikilos na sana sila para puntahan si Sheila ngunit naramdaman pala ni Schneider na may isang kalaban na malapit sa kanila at sinubukan niya itong atikihin pero hindi ito umubra. Dito na ito nagpakita sa kanila na isa ding Sorcerer Shogun at nagpakilalang si Hill. Bigla namang may narinig na boses si Lars at ito pala ay si Schneider na kinakausap siya gamit ang telepathy. Nalaman ni Lars na wala nang makita si Schneider at ayon kay Schneider ay baka epekto siguro ito ng pagsabog. Hindi naman nila alam na pinagmamasdan lang sila ni Kaosu gamit ang Eyes of the World. Tuwang-tuwa ito na nahanap na din nila sa wakas ang kinaroroonan ng huling selyo. Nagpasya naman si Vi na siya na lang ang haharap kay Hill para makalis na sila Joshua papunta kay Sheila. Inatake niya ito at naglaban silang dalawa hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon si Hill na gamitin ang Kagenuwi sa iba. Dahil dito ay hindi na makagalaw ang mga ito at tanging si Schneider lang ang hindi niya ginamitan ito para maglaban silang dalawa. Hindi pa din na ibabalik ni Schneider ang kanyang paningin ngunit kampante pa din siya na walang binatbat sa kanya si Hill. Pagka-atake ni Hill ay nagagawa nito na matamaan palagi si Schneider. Ginamit niya ang kanyang Shadow Meozan na nagbigay ng matinding pinsala kay Schneider dahilan para mapaluhod ito.
Ngunit ilang sandali lang ay pinagtawanan lang nito ang mga ginawang atake ni Hill dahil wala pala itong epekto sa kanya. Dito na ginamit ni Hill ang kanyang Secret Shadow Demon Spirit. Pagka-atake nito ay ginamit lang ni Schneider ang Dark Angel dito at natalo ito kaagad. Katapos ay hinila niya si Hill na nasa kinatatayuan lang niya ngunit mabilis naman siyang inatake nito. Tinanong niya ito kung ano ang plano nila sakaling masakop na umano nila ang buong mundo. Sinagot ito ni Hill na magtatayo sila ng isang bansa para sa mga piling tao lang. Hindi naman ito nagustuhan ni Schneider dahil kaunting tao lang ang mapapasaya nila dito. Kaya nang si Hill naman ang nagtanong sa plano ni Schneider sakaling masakop niya ang buong mundo ay sinabi ni Schneider na sisiguraduhin niyang aabot sa kalahati ng mga tao ang mapapasaya niya. Ito pala ay tanging mga babae lang ang aasikasuhin niya at ang mga lalaki ay magsisilbi niyang mga alipin lang. Katapos ay hindi lang ang kanilang mundo ang sasakupin niya kundi pati na ang sansinukog kaya natulala na lang si Hill sa sobrang taas ng kanyang ambisyon. Tinanggap ni Hill ang kanyang pagkatalo at nakiusap na iligpit na siya. Pero hindi ito ginawa ni Schneider at umalis na dito para puntahan si Sheila. Dahil hindi pa bumabalik ang paningin ni Schneider ay hindi niya alam na hindi pala papunta sa templo ang direksyon niya kaya sinundan siya kaagad ni Yoko. Habang sila Gara at Makapay naman ay nakarating na din sa kagubatan kung saan matatagpuan ang hideout na tinutukoy ni Gara. Nang mapansin ni Makapay na ang ganda ng paligid ay sinabi ni Gara na likas naman talaga na maganda ang kalikasan at meron lang gustong sumira sa mga ito. Dito niya na nabanggit si Kaoso at ang muling pagkagising ni Anthrasax na siguradong gagawing abo na lang ang mga ito. Hindi naman ito sinang-ayunan ni Makapay at gustong labanan si Gara. Pero binalaan siya nito na wag niya umanong susubukan dahil kahit kailan ay hindi niya ito magagawang matalo. Biglang nagpakita sa kanila ang isang dragon zombie at tinatake sila nito. Nang makapagtago sila ay napansin nila na parang lumalayo ito sa kanila kaya nasabi ni Makapay na baka may malapit na Dark Elf Village dito. Dagdag pa nito na dahil siguro sa amoy mula sa Dark Elf kaya napunta ito dito at hindi sila ang pinupunterian ito. Dahil dito ay biglang nailabas ni Gara ang matinding yung aura na ikinagulat ni Makapay. Sinugod ni Gara ang dragon zombie para iligpit ito bago pa nito matunton ang hinahanap nito. Pero bago pa siya makalapit dito ay gumamit ang dragon zombie ng Breath of Decay ngunit nagulat na lang si Makapay na hindi man lang ito umubra kay Gara. Pagka-atake ni Gara ay hindi din ito umubra sa dragon zombie. Dito na din tinulungan ni Makapay si Gara na labanan ito. Nang ginamit na ni Gara ang True Mijinken ay nagawa niya na itong matalo. Habang sa hideout naman nila ay may natuklasan si Arceus na isang hidden door. Pinasok niya ito at nakita niya sa loob ang device na biglang nagliwanag at nagpakita ng imahe ni Anthrasax. Katapos ay nakita din niya ang mga pangyayaring naganap nung winasak ni Anthrasax ang mundo 400 taon na ang nakakaraan. Bigla siyang nakarinig ng yapak ng tao kaya mabilis siyang lumabas sa pag-aakalang si Schneider na ito. Ngunit nang makalapit na siya dito ay si Gara lang pala ito. Dito na din nalaman ni Makapay ang rason ni Gara bakit nito nilabanan ang dragon zombie. Nang mapatingin siya sa taas ay nagulat siya nang makita ang King Crimson Glory. Pagkapasok nila ng mansyon ay nalaman niya mula kay Arceus ang tungkol dito. Ilang sandali lang ay nakita niya ang telepathy insectitory at kinausap siya nito tungkol sa rebel army na patungo na sa Titoa. Nalaman din niya na si Sheila lang ang sorcerer shogun na bantay ni Kaosu at gusto ni Tori na puntahan ang kastilyo para tulungan si Sheila para protektahan din si Kaosu. Dahil dito ay kagad siyang nagpaalam kina Gara at Arceus para pumunta sa Judas Castle. Habang papunta na sila Schneider sa templo ay bigla namang nagpakita sa kanilang unahan si Kaosu. Nagtaka si Hill na natuntun sila nito at dito na sinabi ni Kaosu na konektado umano ang Eyes of the World kay Anthrasax dahilan para malaman din niya kaagad ang coordinates ng King Crimson Glory. Maliban dito ay hindi din niya umano ipagkakatiwala lang sa mga sorcerer shogun ang huling selyo. Katapos ay ginamit niya na ang kanyang teknik na kinaiinisan ni Schneider. Pagka-atake nito ay ginamit ni Schneider ang Chrome Rose. Nang susundan na ito ni Schneider ng isa pang atake ay ipinakita sa kanya ni Lucian ang araw ng una nilang pagkikita ni Kaosu. Dahil dito ay nag-alinlangan siya sa pag-atake dahilan para maunahan siya ni Kaosu. Napansin naman ng mga sorcerer shogun ang nagaganap na labanan sa tulay. Matapos din maramdaman ni Baba ang pagyanig ay dito na din nagising si Sheila. Labis ang pasasalamat ni Baba na nagising na din ito sa wakas. Pagkabangon nila Joshua ay nakita nito